Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat. Ngayon din po ay araw ng mga ina. Ang mamumula po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pangota, katuwang na rektor ng EDSA Shrine. Magsitayo po tayo. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat. Ngayon din po ay araw ng mga ina. Ang mamumula po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pangota, katuwang na rektor ng EDSA Shrine. Magsitayo po tayo. Espiritu Santo. Amen. Pagpalain si Jesus na Panginoon natin na luluklok sa kanyang Ama. Ang kanyang biyaya ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Bilang paghahanda para sa pagdiriwang ng pag-akyat ni Kristo muling nabuhay, pagnilayan natin ang nakapipigil sa pagyabong ng ating buhay espiritual. Pinapupurihan ka sa kanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ikaw ang pag-asa ng lahat ng nabubuhay at nangamatay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sinugo mo ang iyong mga apostol upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama sa mapa nila, kanyang pinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag na sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria,
at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tamburi tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tamburing malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog, purihin ng Diyos, sila ay awitan. Awitan ng hari, sila ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awitan purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga mananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagbuklog sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamumuhay. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya, umupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawa niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sipuko tayo. Kasabay po ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo, itinataas ko rin ang aking panalangin para sa lahat ng mga nanay. Palakpakan po natin ang mga at sa lahat po ng mga walang mga anak, ngunit gumaganap ng tungkulin ng isang anak na nagpapalaki, nagpapapuso sa pangalan. Pati po ang mga madre, si sister. Siya po ay isang ina. Sinabi yan ni Papa Francisco, you are not spinsters, you are mothers, because you nurture the faith of the people. At ngayon po, narinig natin sa ating Ebanghelyo, ano ang kahulugan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Tatlong bagay ang ginawa ni Jesus habang siya ay pumapaakyat. Una, siya ay nagpaalam sa kanyang mga apostol. Ikalawa, binasbasan nila. Binasbasan niya sila. At ikatlo, siya ay nangako. Nangakong magpapadala ng isang tagapagtanggol, isang mang-aaliw, isang espiritu ng katotohanan, magpapalakas sa kanila para ipangaral at ipalaganap ang kapangyarihan ng kalwalhatian ng Diyos. Ang kanyang kaharian sa lahat ng dako ng mundo, sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Narinig natin, ganito rin po ang nangyayari kapag ang isang magulang ay yayaro na. Tatawagin niya ang lahat ng kanyang mga anak at sasabihin siya ay magpapaalam na, sila ay babasbasan at siya ay magbibigay ng tagubilin. Magmahalan kayo. Magkaisa kayo. Ito lagi ang naririnig natin sa mga magulang na sila ay alam nilang yayaro na. Sa amin, pamilya, ang mga magulang ko ay laging gano'n ang sinasabi, no? Kahit na hindi pa sila yayao, magmahalan kayo, magkaisa kayo, huwag kayong mag-away-away. Kaya tatanungin natin, ito ba ay talagang sadyang ginagampanan ng mga magulang? Yung mangaral, magturo, at magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ano nga yun ang sinasabi dito sa Ebanghelyo? Binigyan ni Jesus ng tulong ang mga alagad upang maunawaan nila ang kahulugan ng kanyang kamatayan. At ang kamatayan niya, sinasabi niya sa kanila, ay ang pagtatapos ng kanyang misyon dito sa mundo at panimula ng mahabang paglalakbay ng mga alagad upang ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Jesus' mission on earth is done, and it is the beginning of the journey of the apostles
to spread the kingdom of God to all the ends of the earth. Pero kahit umalis si Jesus, kahit siya ay lumisan pabalik sa langit, siya ay nagbilin at siya ay nangako. At ang pangako niya, hindi ko kayo iiwanang ulila. Magpapadala ako ng Espiritong gagabay sa inyo, magbibigay sa inyo ng pag-asa at lakas upang magampanan ninyo ang inihabilin ng ating Diyos Ama sa lahat. Ngayon pong araw na ito ay, sabi nga natin, ay World Communication Sunday din. No? Kaya ang ating tema ng ating mga pagbasa mula sa unang pagbasa ay para ipangaral, no? Tayo bilang mga saksi ng pag-ibig ng Diyos. Tayo bilang mga saksi ng kaharian ng Diyos. Dapat meron tayo tungkulin, ipalagaran ito sa lahat ng tao. Hindi po tayo dapat kamukha ng tinanong ng dalawang mama na kaputi sa unang pagbasa na umakyat si Jesus sa langit at sila'y nakatingala. At ang sabi, anong nakatayo kayo dyan at tumitingala? No? In ordinary language, tinatanong sa kanila, ano ang tinatanga-tanga ninyo dyan? Di po ba? Kapag tayo ay tinatanong, gaano kalakas ang iyong pananampalataya? Huwag kang tutulog-tulog. Kailangan ay gumising ka. No? Masigasig at magalang kang ipinamamalita ang mabuting balita. Ngayon po ay araw ng mga ina. May tatlong ina ako na ibabahagi sa iyo. Yung unang ina ay yung ating mga ina. Mga nanay, mga mami, mga mama. No? Naalala ko noong bata pa ako, Junior Corsilio, third year high school. Umaten po ako ng Junior Corsilio. Sa pagtatapos noong Corsilio na yun, ay meron tinatawag na yung gabi na ibibigay sa inyo yung mga sulat mula sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan. Yung tinatawag nila palangka letters. Lahat po na marami akong natanggap na sulat, pagkito sa aking mga kaibigan, auntie, uncle. Yung nanggaling sa nanay ko, pinakamalikli. Siguro 1/8 piece of paper lamang. Yun laki ng sulat niya. At ang nakalagay doon, when a mother makes a sermon, this piece of paper is not enough. But when a mother tells you how much she loves you, this piece of paper is not necessary. Now, hindi ko makakalimutan yung sulat na yun, sapagkat yun at tanging yun lang ang liham na natanggap ko mula sa nanay ko. My first and only letter that I received from her. Ganun po talaga magmahal ang mga magulang, mga nanay, lalo na, hindi na nila kailangan sabihin. No, ginagawa nila, ginagampanan nila ang kanilang tungkulin mag-aluga, no, magpalaki, magbusog ng pagmamahal at mangaral at magturo sa kanilang mga anak. Kaya dinadakila natin. Pero hindi po lahat ng tao ay nabiyayaan na makilala ang kanilang anak. Sa aking Facebook account, meron po akong na-receive na isang post, no? Nakalagay din sa caption, taken by an Iraqi artist in an orphanage. Nakuha niya ng litrato ang isang batang mga 3 taong gulang na babae nakahiga sa sahig, no? Nakabaluktot. At doon po sa kanyang hinigaan na sahig, bago siya humiga, nag-drawing siya sa chalk ng larawan ng isang ina. At doon ay natulog siya. Tayo ba lahat ay nakadama ng pagmamahal ng ina? May mga ibang babae ay pilit nila tinatanggihan ang papel nila. Tandaan natin, the essence of a woman is motherhood. Kaya kayo hinanap ng Diyos na maging babae ay para kayo maging ina. Hindi man ina in biological terms kung hindi kayo nabiyayaan o yung mga hindi nakapag-asawa. Pero ang tungkulin pa rin ninyo ay para palakihin, no, busugin at pangalalan at turuan ang mga taong kailangan pangalanan. Yung mga nagkukulang sa pag-ibig
ng kanilang mga nanay ay ginagampanan ng mga babaeng iyon na hindi nabiyayaan ng tunay na anak in biological terms. No? So yung po mga nanay natin, no, habang tayo ay lumalaki, nare-realize natin hindi pala sila perfect. Marami pala silang kahinaan. Marami pala silang pagkukulang. But it doesn't give us the right to disrespect or to dishonor them. Marami akong naririnig pag nagbibigay po ako ng mga recollections, mga retreats, doon sa mga kabataan, lagi nilang sinasabi o karamihan, hindi po kami magkasundo ng nanay ko. Hindi po kami magkasundo ng tatay ko. No? Laging merong miscommunication. World Communication Sunday, itong araw na ito. Ano ba dapat ang ating ibinabahagi, ang ating ibinabahayag? Hindi man sa pananalita, kung hindi sa ating gawa. Yung mga mabubuting bagay na ehemplo na pinapakita natin, yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Be witnesses of the gospel. No, hindi man nyo ituro kung ano yung teolohiya, yung ating mga doktrina o dogma. Pero ang sinasabi, sa buhay ninyo ang Ebanghelyo at para makita ng mga tao na buhay si Kristo, buhay ang Diyos sa inyong pagkatao. Ikalawang ina na ating bibigyan ng pansin ay ang ating inang bayan. Bukas magkakaroon ng halalan. Tingnan natin kung paano tayo nagmamahal, nagmamalasakit para sa ating inang bayan. Bibigyan ba natin siya ng mga namumuno para talagang maglingkod para sa mga mamamayan? Bibigyan ba natin sila ng mga leaders na tunay na mayroong malasakit sa kapakanan ng kanilang mga constituents? Yun po ba ang mga pagbibigay natin ng panahon para suriin ang ating mga kandidato at ang ating mga konsensya para iboto natin at ihalal kung sino lamang talaga ang karapat-dapat na magdadala sa atin sa tamang daan. Tamang daan, hindi 500. Yung iba ay pilit na ipinagbibili ang kanilang mga boto. Nabasa ko po a part of the pastoral letter of His Excellency Archbishop Soc Villegas. Sabi niya doon sa kanyang pastoral letter, no? Part of that, sabi niya, choose Jesus Christ from among the candidates. But if you cannot find Him among them, just make sure you do not let Judas or Barabbas win. No? Kung hindi man natin makita sa katauhan ng mga kandidato si Jesus, at least, huwag natin ahayaan ang mga Judas o Barabbas. Sino ba si Judas? Binenta niya si Jesus sa 30 pirasong pila. Huwag din natin hayaan na ang ating boto, ang ating danal ay maibenta natin. Kung mayroong pipilit na tanggapin ninyo ang mga binibigay nilang pera o mga material na bagay, maaari ninyong tanggapin, pero ibigay nyo rin sa kapag-gawa. Ibigay nyo rin para sa mga nangangailangan. Ganun po ang matama. Sundi baka sumama ang loob sa inyo ng mga kakilala nyo, kaibigan ninyong kandidato, tanggapin ninyo, pero ipamahagi ito sa mga nangangailangan. Sino ba si Barabbas? Siya ay isang kriminal. Tingnan natin no, sa katauhan, sa karakter ng ating mga kandidatong pipiliin, no, sa kanilang track records of good governance, kung talaga na sila ay maging karapat-dapat. Ang simbahan po ay hindi nagsusulong ng sino mang kandidato. Ang tinuturo at sinasabi ng simbahan ay para gabayan kayo na piliin ang tunay na karapat-dapat na maglingkod para sa ating bayan. At ang ikatlong nanay na nais kong bigyan ng pansin, walang iba kundi ang ating inang simbahan, our Mother Church. Tingnan po natin ngayon sa mga panahon ngayon, marami nang tumutuligsa sa ating simbahan. Marami nang hindi naniniwala. We have been receiving a lot of persecutions from people who do not believe in God or those coming from other sects and other religions. Sinasabi na
Araw sa uso, hindi na raw napapanahon ang mga itinuturo ng simbahan. Tayo po bilang mga anak ng simbahang Iglesia Katolika, tayo po ba ay marunong din magtanggol ng ating nanay? Tinatanggol ba natin, pinagmamalaki ba natin ang ating pananampalataya? We are in the year of faith. Binibigyan mo ba natin ang panahon para lalo mapalalim ang ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya? Buksan natin ang ating mga Biblia. Binibigyan ba natin ang panahon para magbasa ng salita ng Diyos? O napakahabang panahon na tayo ay nakatutok sa ating mga TV, no, sa internet. Pero kakapirasong panahon lamang ang hinihingi sa atin, at least 15 minutes a day. No? Maglaan tayo ng panahon at oras para magbasa, no? Para mas makilala natin ang ating Panginoon at para lalo mas mahalin natin siya at lalo mas higit na paglingkuran siya sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Hinihingi po ngayon ng ating pinagsimbahan ang pagtaas ng antas ng ating pananampalataya. When I was still working in the different companies before I entered the seminary, one of the very most often heard battle cries, no, is yung, there is no room for mediocrity in our company. You must always pursue excellence. Sa larangan ngayon ng ating pananampalataya, sasabihin ka natin, pwede na yan. Yung pananampalataya ko, okay na yan. Magsisimba lang ako kapag convenient sa akin, kapag may extra time ako, kapag hindi ako puyat, kapag hindi ako pagod. Mananalangin lang ako sa Diyos kapag kailangan ko siya. Pero kapag okay ang aking takbo ng buhay, puwera na muna siya, kakalimutan ko lang siya. Ito ba yung antas ng ating pananampalataya na kung sa ating larangan ng mga trabaho, ng ating mga careers, ng ating mga businesses, ay gusto natin tayo ay ang the best. Pero bakit pag sa pananampalataya, okay lang yan, pwede na yan. Hindi rin po natin kailangan mamalagi ang ganyan uri ng attitude ng tungkol sa ating pananampalataya. At sa tatlong ina na yan na ating nabanggit, ang ating mga sariling mga nanay, ang ating inang bansa, ang ating inang simbahan, itataas po natin sila sa ating mahal na ina, Maria, ina nating lahat. It is not a coincidence that tomorrow, Election Day, is the 90th anniversary of the feast of Our Lady of Fatima. Kaya po sa ating lahat ng mga ina, ipapanalangin natin sila na sila ay tunay na makagana ng papel bilang mga nanay. Nagpapalaki, nagpapabusog, nangangaral, nagtuturo, hindi natatakot, anuman ang maging kapalit. Maligayang kaarawan po sa ating mga ina. Amen. Bilang isang mag-anak, sama-sama po natin ipahayag. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ilibing, nanalo sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula panirito at hugo sa nabubuhay at namamahalin na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagugulita ng pag-akyat ng ating Panginoon na langit ang ating pangwakas na hantungan. Ipinapaalala rin dito ang ating tungkulin magsumikap na maitatag ang kaharian ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ng ating tapat na Kristiyanong pamumuhay. Sa ating kahinaan at mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa.
Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Nawa, tapat na magampanan ng simbahan ang misyon niyang pag-akas sa katauhan sa patuloy na moral at espiritual na pagsulong. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Nawa, mahalin na ng mabuti nating halimbawa ang lahat ng nangunguhaling sa kamunduhan sa halip ng sa mga pagpapahalagang pakalangit. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Nawa, lahat ng nagkasalang mabigat ay maantig ng panawagang magbalik loob at magsumikap sa mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Nawa, pagsumikapan ng lahat ng nasa propesyon ng pagkaibigang komunikasyon ang pagkapaliran ng kapayapaan at pangangalaga sa kapakanang pagtao. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Nawa, lahat ng komunikasyon sa ating bansa ay mabisang makatulong sa pagkakaroon ng bansang may malasakit at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Ngayong kaarawan nila, nawa, lahat ng ina ay pasilahin ng pag-ibig ng Diyos at pagsuyo ng kanilang mag-anak. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Tahimik natin panalangin ng ating mga pansalita. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Panginoong Yesus, ituon mo ang aming mga puso sa dakilang pag-asa. Panawagan ng ating Ama. Pagsikapan nawa namin ang pagtataguyod dito sa lupa sa kaharian ng katarunan, kapayapaan at pagmamahalan kung saan ka nabubuhay at naghaharing walang hanggan. Amen. Siupo po tayo. Sa
kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong bayaran niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal. Ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasamaan kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ay ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakila, sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya ibinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Dahil hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Benito, ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na magpag-asan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, sama-sama tayong dumulog sa Ama. Hinihiling namin kami iatihan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sa
Pagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo, Ibahagi po natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong muna ng aming pagkakulang sa nababantang pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin, muna ng malawak ang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalalanan ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung manginibago ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang mababaang loob, sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming tumalina sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan. Manalangin po kami. Kasi tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na ako'y sa lupa ang ginagawa mo at nilalayo. Gawin mo ang loobin. Ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis namin tao sa piling mo siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Naanaya ko po lahat ng mga mami, mga nanay, pumunta po rito sa harap para po sa isang special na panalangin. Sama po ang mga choir members kung meron man. Kasama po sila sisters. Lahat po ng mga gumagabay at tumutulong sa mga nasasakupan nila. Lagi po kayo dito para hindi kayo mabutan ng pagpapala. Extend po natin ang ating mga kamay sa kanila. Kapagmahal namin Diyos, itinataas po namin sa inyo ang aming mga ina. Patuloy po silang basbasan at pagpalain lahat ng mga biyaya na kailangan nila para maitaguyod nila at magampanan nila ang kanilang tungkulin para sa kanilang mga anak. Gustuhin ko po ng pagmamahal, kapayapaan at kagalakan ang kanilang mga puso na sa gayon, sa gitna ng mga pagsubok at hamon, may pagpatuloy nila ang pagbabahagi ng iyong mabuting balita sa lahat. Bigyan mo po sila ng mga anak na tunay na magmamahal at kakalingas sa kanila sa kanilang pagtanda at aanugarin at isusupli sa kanila ang pagmamahal na ibinigay nila sa kanila. At bigyan mo po sila ng maayos at ganang na kalusugan sa pangangatawan, kaisipan at sa kanilang spiritual na pamumuhay. Ang lahat ng ito, itinataas namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, kaisa ng Espiritu Santo. Amen.
Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Magsiyo po kayo at panalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa araw na ito nang umakyat sa langit ang kanyang biltong anak upang ipaghanda kayo ng uuwian. Amen. Nananalig kayong naluluklok si Jesus sa kanan ng Ama. Makasama ninyo nawa siya sa walang hanggan. Amen. Nabubuhay kayong umaasa sa kaloob ng banal na Espiritu. Maging bukas nawa ang inyong mga puso at pagtanggap sa Kanya ng buong pagmamahal. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, kumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.